agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus the Christ, Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. May mga kasalanan, may mga habit, may mga attitude na madali lang pagtagumpayan. Pero may mga kasalanan, may mga ugali, may mga asal. It takes the power of the Holy Spirit. Kapag dumalo yung Espiritu ng Diyos, doon lang nakakalaya sa bisyo, sa kasalanan ng ibang mga tao. And God wants His children, malakas mong palakpak, to walk in the anointing and give thanks. He has destined for your life. Tingin po kayo, lahat po kayo rito, may mga giftings tayo. Nagiging advantage yun pag inanoint ng Diyos eh. Gusto po tayo ng Diyos na magamit. Pero paano tayo gagamitin ng Diyos kung hindi natin kayang i-lay down sa paanan ng Diyos yung ating mga talento at lakas? Allow me just to read two verses that the Holy Spirit placed in my heart, and I'll try to expound these verses. Psalms 92 verse 10 and 1 Samuel 16 verse 13. Ang sabi po dyan, let us read the Word of God. But my horn you have exalted like a wild ox. Sabay-sabay po, I have been anointed with fresh oil. Yun po yung faith natin ngayong umaga. None of us will leave this service na hindi talaga inanoint ng Diyos. Say amen. Amen. 1 Samuel 16:13. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. Sabay-sabay po tayo. And from that day, the Spirit of the Lord came upon David and power. Samuel then went to Ramah. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Malakas na palakpak po yung may be seated. Before we actually proceed to the actual anointing service this morning, ang aking maiksing mensahe po ay pinamagatan kong understanding. Pagkasabi po, understanding the anointing of the Holy Spirit. Ginagawa po natin taon-taon yung anointing service bilang pagkilala na sa katotohanan na apart from God, we can do nothing. Tinuruan tayo ni Bishop Brother Eddie sa Karaya 4 verse 6, it is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Kinikilala natin na napakahalaga ng anointing power ng Holy Spirit. Sa banal na kasulatan, marami pong symbolism ang Holy Spirit. Example, in John 1:32, bumaba po ang Holy Spirit at sabi po, then John gave the testimony, I saw the Spirit came down from heaven as a pansinin po niyo, as a dove. Hindi dove ang Holy Spirit. Symbolism lang yung dove. Para ipakita yung ministry ng Holy Spirit. Another symbolism of the Spirit is in John 7:37. Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. For out of his belly will flow rivers of living water. Paano natin nalaman na Holy Spirit nga yung binabanggit ni Jesus? Tingnan niyo po yung susunod na verse. May interpretation. But this, He meant tingnan niyo po, capital S, referring to the Holy Spirit. Pero tayo po, normally, ang ginagamit nating symbolism ay ang oil. At pinakikita, pag pinapahiran ng langis, pinagpipray, na nai-empower tayo pag tinatanggap natin yung pag pinahiran tayo ng langis, kagaya po ni David. Per Samuel 16, verse 13, makikita po natin doon, parang ritual lang na pinahiran ng langis si David. Tumingin po kayo. Pero may hindi po nakita yung mga kapatid niya.
Ang sabi ng Bible, and Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his. Hindi po ito isang ritual na ginagawa lang natin. Mayroon tong kahulugan para sa atin, spiritual meaning. Ang sabi po, and from that day on, the Spirit of the Lord, pansinin niyo po, capital S uli, Spirit of the Lord, came upon David in power. So, yun po yung ating ginagawa. So, sa ating anointing service, papahiran tayo ng langis. At importante na makita natin, walang power yung langis. Kahit maligo ho kayo ng 1 drum na langis, wala namang power yon. Ang talagang power ay nasa Holy Spirit. Pagkasabi po, Holy Spirit. So, we always believe na yung ginagawa natin, wala namang power yung langis. Pero dahil yung ating faith, yung pagkilala natin sa Panginoon, yun, honor ng Diyos yung ating faith. Gising po ba tayo? 3 simpleng kaisipan bago tayo pumunta po sa ating topic. 1, pag sinabing anointing, it is the impartation. Pagkasabi po, impartation of God's ability. Nag-i-impart ang Diyos ng kakayanan sa atin pag tayo'y ina-anoint. Sapagkat alam po ng Diyos na limitado ang kakayanan natin. Lahat po tayo may talino, may galing, pero minsan at kadalasan, hindi po yun sapat. Pag sinasabi pong life is an assignment, bawat isa po sa atin may assignment na binigay ang Diyos sa atin eh. Alam din ng Diyos na kailangang i-empower niya tayo para magawa natin yun. Example, si Moses po sa Bible, binigyan ng Diyos ng mabigat na assignment. Anong assignment niya? Na maging deliverer ng Israel in bondage in Egypt for many years. In-empower ng Diyos si Moses. Anong ebidensya? Exodus 4:21. Anong nilagay ng Diyos sa kamay niya? In-empower siya ng Diyos ng signs. Pakisabi po, signs, wonders, and miracles. Ang sabi diyan pa ng Panginoon, when you go back to Egypt, kabilin-bili na ng Diyos. See that you do all those before Pharaoh. Ito po yung kadugtong, wala po akong kausap, which I put in your, inilagay ng Diyos sa kamay pala niya yung kapangyarihang mag-perform ng miracles. Tumingin po kayo kay Pastor. Ang point ko, I believe with all of my heart, kung si Moses, nagpunta ng Egypt na hindi in-empower ng Diyos, gising po ba kayo? Sa palagay niyo, naging matagumpay siya? My answer is no. Yun nga pong may mga himala na siyang ginagawa. Naniniwala ho ba ang Pharaoh? Hindi. Nung tumayo siya at sabi niya, Thou saith the Lord, let my people go. Anong reaksyon ng Pharaoh? Exodus 5 verse 2, sabi ng Pharaoh, Who is the Lord? Ang yabang. Kasi ang paniwala ng Pharaoh, Diyos din siya eh. Who is the Lord? Who is Yahweh? That I should obey His voice. To let Israel go. Sabi niya, I do not know the Lord. Ang yabang po, no? Pero habang lumilipas ang araw, gumagawa ng himala si Moses, are you there? Nakita niya kung sino ang Diyos sa mga himalang ginawa ni Moses. My point is this. Kung si Moses ay nagpunta sa Egypt na hindi siya in-empower ng Diyos, naging matagumpay po kaya siya? And my answer is, no. Tayo din po, kailangan din nating ma-empower ng Diyos sa mga assignment na binibigay ng Diyos sa atin. Specific task and purpose. Another thing, gusto ko pong pagdiinan ito. Emphasize, anointing is from God. Bagamat kami magpipray po sa inyo, hindi po kami ang naglalagay ng anointing. Ang anointing talaga Diyos. Kailangan lang minsan ng instrumento. Kagaya ni Samuel, inanoint niya si David. But of course, ang Diyos ang pinanggalingan nun. So, wag po tayong titingin sa kung sino mag-a-anoint sa atin. Kabilin-bili na ni Brother Eddie yan eh. Ang paniwala kasi natin, nasa tao yung anointing. Are you there? But the point is, it is from God. The anointing belongs to God. We should look unto the Lord to anoint us. Pangatlo, importante. Pakisabi sa katabi, anointing is essential. What do you mean, Pastor? Si Jesus Christ, laging perfect example po yan, model. Pag pinag-aralan niyo ang buhay ni Jesus Christ, ang Panginoong Yesus, hindi po siya nag-ministry ng walang anointing. Mula edad 1 hanggang 30, walang recorded miracles.
Until John 1:32. Pakita natin. Until sa John 1:32, ano? Bumaba ang Holy Spirit sa anyo ng kalapate at inanoint siya. At sabi, He remained upon Him. So yung anointing ng Holy Spirit na kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, kinikilala niya ba ang Holy Spirit nasa Kanya? Importante po yun. Luke 4:18. Sabi ng Panginoong Hesus, the Spirit of the Lord is upon, mukhang ala po akong kausap, is upon, so ina-acknowledge niya yung Holy Spirit is upon me. Kaya po ang entire ministry ni Jesus Christ, anointed by the Spirit, nagpapagaling siya, dahil anointed siya ng Holy Spirit, nagpipreach siya, nakikinig ang tao, namamangha ang tao. Bakit? Kasi sinasabi niya He was anointed by the Holy Spirit. Essentially, hanggang sa namatay na si Jesus, muling nabuhay, aakyat na sa langit, ang mga disciples, excited to see Jesus na nabuhay, na ipasok na ni Tomas yung kamay niya sa butas ng tagiliran, alive. And yet, look, tumingin po kayo. Hindi pinahintulutan ni Jesus Christ na mag-preach man lang siya. Please, ng isang sermon na hindi inanoint ng Holy Spirit. Wala po kayong mababasa sa Bible na pinahintulutan niya ang mga disciples mag-minister nang hindi inanoint muna ng Spirit. Kaya sabi niya, Luke 24:49, anong nakasulat doon? But tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Naging bahagi po ng kultura sa ating church. Ang bawat taon, naglalaan tayo ng oras. Nakagaya nito, nilalaan natin ito para ma-empower tayo ng Holy Spirit, para po sa buong taon alam nating magtatagumpay tayo dahil inanoint tayo ng Diyos. Palapakan niya po natin ang Panginoon. Sige ho, para sa Holy Spirit yung palakpak. Tatlong bagay po. One, God called and anoints His servants. We cannot deny the fact, ang Diyos po, tinatawag at ina-anoint niya yung kanyang mga lingkod. All throughout the Bible, we see God calling and anointing His people. A while ago, I read the story in 1 Samuel 16. And David was anointed king of Israel. After Saul was rejected by God, humanap siya ng panibagong ia-anoint. At si David ang napili niya. At si David ay inanoint ng Diyos at siya'y naging matagumpay na hari. Tingin po kayo kay Pastor Joey, papaliwanag ko lang. Yung pong mga office na yan, offices ng kings, prophets, and priests, please, hindi mo pwedeng kuhanin yung posisyon na yan kung hindi ka tinawag ng Diyos para dyan. Kaya ang tawag po doon, you cannot trespass the anointing. Hindi pa pwedeng, gusto ko propeta, gusto ko priest. Sa lumang tipan, hindi ho ganon. Tinatawag at pinipili ng Diyos at ini-empower ng Diyos sa mga tinatawag niya. So, importante po yun. Gising po ba kayo? Ganon din po yung mga propeta. Ina-anoint ng Diyos yung mga prophet para sila'y makapagbigay ng mensaheng galing sa Diyos. Example, 1 Kings 19:16. Papalitan na po ng Diyos si Elijah, ira-rapture na, dadalhin sa langit. Ang kapalit niya si Elisha, ang bilin ng Diyos sa kanya. You shall anoint Jehu, son of Nimshi, as king. Ayan po, king, anoint as king. Pero si Elisha, son of Shaphat, of Abel Meholah, you shall anoint as, tingnan niyo po prophet. Kasi lingkod sila ng Diyos na magsasalita para sa Diyos They need to be anointed by God. Pati po yung priest. Yung priest po, another office na ina-anoint ng Diyos. Tingnan natin, sino po ang priest sa lumang tipan? Si Aaron, Exodus 40 verse 13. Binili ng Diyos bago mag-minister. Exodus 40 verse 13. You shall put holy garments on Aaron, kayo pang bumasa, and that he may, tingnan niyo po, that he may minister to me as priest. You see? Bago maging malayang makapag-minister si Aaron sa Diyos, kailangan munang i-anoint siya. I-consecrate. Pakisabi po, consecrate. Kailangan i-anoint. Ang anointing kasi consecration. Kailangan munang italaga. Ilaan ang sarili sa paglilingkod. Yan po yung unang importante sa anointing service
Alam natin na sa taong ito, sasabihin mo, Lord, itinatalaga ko uli ang aking sarili sa paglilingkod. Yung aking buhay, yung aking lakas, gusto ko pong magamit sa iyong kaluwalhatian. Gusto ko pong italaga itong aking paglilingkod sa inyo. Pangalawang puntos po, great men and women of God operated in the anointing throughout history. A while ago, I mentioned Moses. Kaya niya ginawa yung himala eh. Kaya nga po, pag nagtuturo ako nito sa ating Bible School, topic ko po yung anointing. Ang anointing ni Moses, mapapansin niyo po, pag nagbasa kayo, lahat ng miracles niya, hawak niya lagi yung tungkod. Hindi niyo napansin? Kasi yun ang inanoint ng Diyos eh. Andun yung anointing niya, sabi ng mga scholars. Si Elisha naman, yung kanyang balabal. Kaya kita niyo, pag tatawid ng ilog, hindi naman gumagamit ng bangka. Papalipitin yung balabal, iampas, pa! Tapos nahahati, oh. Oh, come on. Kaya nung nirapture si Elijah, ang nahulog yung kanyang balabal, ano? Andun naman yung anointing niya. So why I'm sharing this to you this morning? Para makita natin, they operated in the anointing. May mga anointing pala sila. So, today, hindi naman ako propeta, pastor eh. Hindi naman ako pastor eh. Ba't ko kailangan yan? And the last days po, sa Old Testament, sa totoo lang, ang binababaan lang ng Holy Spirit, special people, but no longer in the New Testament. In the New Testament, sabi ng Bible, I will pour out my Spirit upon all flesh. Bakit special sa New Testament? New Testament eh. Sa lumang tipan, hindi pa naititigis ang dugo ni Jesus. Ang kwalifikasyon para ka may-anoint ng Diyos ngayong umaga, tingin po kayo, ay mahugasan ka ng dugo ni Jesus na itinigis sa krus. You need to be washed and cleansed by the blood of Jesus. Kaya sabi niya, I will pour out my Spirit upon all flesh. And the young men, wala po sa edad dyan, walang bata, walang matanda. Lahat po tayo rito, kandidato tayo para i-anoint ng Diyos ngayong umaga. Nagagalak po ba kayo dyan? And God wants His children, malakas pong palakpak, to walk in the anointing and give thanks He has destined for your life. Tingin po kayo, lahat po kayo rito, may mga giftings tayo. Nagiging advantage yun pag inanoint ng Diyos eh. Kaya nyo, gusto ko po si Moses eh. Alam mo, unang utos ng Diyos kay Moses, sabi niya, ano yung hawak mo? Sabi niya, Lord, tungkod. Sabi ng Diyos, lay it down. I will ask Marlon to come up here for a while. Lay it down. Binaba po ni Moses. Tingmingin po kayo. Hindi po pwedeng gamitin ng Diyos ang buhay natin hanggat hindi natin inilalapag muna sa paanan ng Diyos. May kausap po ako. Marami sa atin gusto ko, Lord, gamitin mo ako. Sabi ng Diyos, hindi kita pwedeng gamitin hanggang ngayon, hindi mo nilalatag, hindi mo binababa sa aking harapan ang mga talento at lakas na meron ka eh. Gusto po tayo ng Diyos na magamit. Pero paano tayo gagamitin ng Diyos kung hindi natin kayang i-lay down sa paanan ng Diyos yung ating mga talento at lakas? At sabihin natin, Lord, ilalatag ko sa iyong paanan ang aking kakayanan. Gamitin mo ito sa iyong kaluwalhatian. Punta po tayo sa pangalawang puntos bago tayo dumako sa anointing service. God anoints His servants for a purpose. Pakisabi po, purpose. Ang Diyos po, pag inanoint ka ng Diyos, may purpose siya. May dahilan. Kagaya ni Jesus, pakita natin, Luke 4:18, sabi ng Panginoon, nilay daw niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me, number 1, to preach. Yung anointing niya to preach the gospel. It's so powerful. Matthew 7:29, anong reaksyon ng mga tao? Sabi niya, hindi siya kagaya ng mga eskriba at mga pariseyo. He taught as one who had authority. Sa ibang salin, doon sa New King James ay, He taught with power and having one authority. Nadidiscern ng mga tao yung power ng Diyos eh. Balikan natin, the Spirit of the Lord is upon me because He's anointed to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal. Pagkasabi po, heal. Tingnan natin, pakita natin yung verse. To heal the brokenhearted. To preach the good news. To proclaim freedom. Recovery, release. So makita po natin yung ministry ng Panginoon. Nandun eh. May purpose eh. Tayo, bakit tayo i-anoint ng Diyos ngayon? Ito po, magbigay po ako ng 7, mabilis lang. 1,
With the anointing comes power. Pakisabi po, power. Sabi po, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Power. Gusto ko pong gamitin lagi si Peter na example because siya po yung perfect example ng isang taong, kasi pag natanggap mo yung power ng Holy Spirit, matatransform ka eh. The anointing of God will help you to be more than you are. Pakisabi sa katabi mo, more than you are. You'll be surprised na kaya mo palang gawin yun. You'll be surprised na higit pa pala yung magagawa mo. Why? Nasa iyo yung kamay ng Diyos eh. Of all the people, sa mga disciples, si Peter, ang dami niyang blunders. And yet, in the day of Pentecost, he's the first person na nag-preach. And he was so bold. It is amazing that his preaching was so powerful. Acts 2:37, the people who listened to him was cut to the heart. And 3,000 people got saved after the preaching of Peter. Isang preaching ni Peter, 3,000 agad ang na-save. Ano meron siya? The power in the name of Jesus. Dumating po ang panahon, pag binasa nyo sa Acts 5:16, nako, anino lang ni Peter, gumagaling yung tao. Sasabihin mo, si Peter ba talaga yun? Are you there? Why? The plus factor is the anointing power of the Spirit. Kagaya ni David. Sa Bible po, inanoint ng Diyos si David. Ang alam lang ng marami, anointed as king. Hindi po eh. Anointed siyang musician eh. Patunayan ko lang. 1 Samuel 16:23. Pakita natin, Ninay. Ano pong nakalagay? Pag tinutugtog po ni David yung kanyang harp at si Saul po ay inaalihan ng masamang espiritu, nare-relax po si Saul. At sabi po, and the distressing spirit would depart. It is the anointing that makes the difference. 2, with the anointing comes liberty. Pagkasabi po, liberty and deliverance. Sabi po ng talatang yan, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Alam niyo po, nung high school, may paborito akong subject. Ang tawag ay practical arts. Pinili ko po yung gardening. Nung panahon na yun, may ganun pang subject. Ewan ko kung meron pa ngayon. So, nagtatanim kami. Every day, pupunta po kami doon, nagdidilig, chine-check yun ng teacher eh. Every day, I was surprised na yung plat ang tawag, di ba, doon sa garden, laging may tumutubong damo. At may mga damo na madali lang bunutin. May mga damo po na hindi ganun kadaling bunutin. Then, it dawned on me, may mga kasalanan, may mga habit, may mga attitude na madali lang pagtagumpayan. Pero may mga kasalanan, may mga ugali, may mga asal. It takes the power of the Holy Spirit para wasakin sa buhay natin. Kapag dumali yung Espiritu ng Diyos, doon lang nakakalaya sa bisyo, sa kasalanan ng ibang mga tao. It takes the power of the Spirit. Kaya where the Spirit of the Lord is, there is liberty and freedom. 2 Corinthians 3:16 and 17. I pray today sa anointing service, anumang gapos na meron kayo sa pamilya, sa kabuhayan, ang aking faith po today, by the power of the anointing, that anumang yoke will be broken, that yoke will be broken by the power of the anointing of the Spirit of the Lord. 3, with the anointing comes healing. Pagkasabi po, healing. Gustong-gusto ko po ang Panginoong Hesus yung ministry niya, yung healing ministry. Yung mga panahon po na hahawakan lang ng mga tao yung laylayan ng damit, gumagaling. We all remember this bleeding woman suffering from almost 12 years. Naubos na yung pera niya, kakapagaling, kakapagamot, di gumaling. But one day, narinig niya si Jesus. At may faith siya na mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya eh. Tingnan niyo po, pakisabi po, anointing is tangible. Nararamdaman po yan eh. Nung hawakan niya yung laylayan ng damit, pakita natin, Mark 5:39, may nangyari, nakakatuwa, kakaiba. Sabi po ng Mark 5, chapter 5,
29, anak, 29. Sumobra lang ako ng 10. Immediately, the fountain of her was dried up. Anong kasunod na verse? And she, o ano po ang naramdaman niya? That she was healed. Tanong, ano yung naramdaman niya? Basa uli sa susunod na verse. And immediately knowing in himself that, pakisigaw po, that, anong power yun? That is the healing power. Dumadaloy po yung power na yun eh. Minsan sa service, dumadaloy po yun eh. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo alam. Sabi mo, something is happening, it is the anointing of the Lord. In Luke 5:17, balikan natin yung outline ni Nayanak. Nagtuturo si Jesus, and then gumalaw yung Holy Spirit eh. And the power of the Lord, pagkasabi po, power of the Lord, referring to the Holy Spirit, was present to heal them. It's the power of the Holy Spirit. Tumigil ang Panginoon at nagpagaling. Ang panalangin ko po, during the anointing service, I pray yung healing kasama pong dadaloy, the sick people will be healed today. Say amen. Pang-apat po. I'm almost there. With the anointing comes supernatural ability. Binanggit ko na si David eh. Iba-iba po yung anointing. Si Joshua, Deuteronomy 34 verse 9. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Sabi po, spirit of wisdom. For Moses had laid his hands on, pakipatong po yung kamay sa ulo, magpray ako sandali, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom. In Jesus' name. Grant us wisdom. Grant us wisdom. Say amen. Si Moses po eh. Tumaloy po sa kanya yung anointing of wisdom. Si Samson, anointing of strength. Wala po siyang army na nakikipaglaban. Nag-iisa siya. Ang naging problema, alam na natin, hinayaan niya yung kasalanan ng makapasok sa kanyang buhay and the anointing was lifted. Kaya may supernatural ability ang Diyos. Kaya may mga gifts of the Holy Spirit. Iba-iba po yan. Hindi natin ma-discuss kasi another topic po yan. But at least, makita natin, pag bumaba yung anointing pala, may mga ini-impart ang Diyos na abilidad sa atin. I pray, yung dinidesire yung gifts ay matanggap po ninyo ngayong umaga. Say amen. With the anointing comes power to live. Pakisabi po, to live victoriously. As I have said, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano, may mga kilala ko, nakagapos pa rin sa bisyo. Ang tagal ng Kristiyano. May mga Kristiyano, hindi matagumpay ang buhay. Yung pa din sila. Parang di na bago. Parang hindi nga Kristiyano eh. Magsalita. Hindi nabubuhay victoriously. Why? Meron pong dumalo dito many years ago. She's not a member of our church, a member of our church. And just attended. And nauupo dyan, nakikinig. Kagaya ng iba ngayon. Nakiki-attend, nakikiupo. At nakikinig ng salita ng Diyos. And then, the following Sunday, bumalik siya. The following Sunday, bumalik na naman siya. The following Sunday, balik na naman siya. Parang sabi niya, parang there's something in this church. Pero something, makikinig ako, nahihit ako ng preaching niyo, pastor. Sabi niya, at nabubuhay ako ng mali. Yung kinakasama ko, hindi ko asawa. Pag narinig ko yung preaching, gusto kong itama. Pag uwi ko sa bahay, sasabihin ng demonyo sa kanya, hindi ka na magbabago, ganyan ka ni. So nag-struggle siya. And then one day, kausap niya ako, sabi niya, pastor, can I have 10 minutes of your time? Sabi ko, sige po. So diyan, sa likod ko, usap ko po siya. So sinabi niya yung kanyang buhay. Sabi niya, gusto ko magbago, naniniwala po akong tama ang tinuturo niya. Pero sa isip ko, sinasabi ng isip ko, nasa kasalanan ka for many years, hindi ka makakaalis dyan. Sabi ko, nagsisinungaling si Satanas sa'yo. Nabasa mo na ba to? Philippians 4:13. Sabi ko, basahin mo. Basa siya, mahina. I can do all things through Christ Jesus. Parang kayo ho siya, sabay-sabay. 1, 2, 3. Palakas po. 1, 2, 3. Pasigaw po.
Alam niyo ho, nung sinisigaw niya na, tumutulo na yung luha niya. Na-break na po yung lies ni Satan sa isip niya. Sabi niya, Pastor, I can do all things. Kaya kong itama ang buhay ko. Palalakasin ako ng Diyos. Palapakan nga po natin ang Panginoon. The last time, please look at me. The last time na kami po ay nagkita, sabi niya, Pastor, may bago na ho. Bagong asawa? Hindi, may bago na ho sa buhay ko. Nagbago na po ang buhay ko. Iniwanan ko na po yung maligong buhay. Say amen. With the anointing comes the power to live victoriously. I pray today, anumang yoke, anumang gapos na nasa buhay niyo, I pray that it would be broken and it would be lifted. And by the grace of God, we'll be able to live victoriously. One more, I'm almost there. With the anointing comes guidance and protection. Mahalaga po yung anointing sapagkat marami tayong naririnig ng mga katuruan eh. Yung anointing ng Holy Spirit na nasa iyo, tutulungan ka ng Holy Spirit na ma-discern mo yung mali. At sabihin mo, tama ba yan na pinakikinggan ko na yan? So, alam niyo po, sa lumang tipan, pinapahiran ng langis po yung mga tupa para hindi po madapuan ng langaw. And the anointing of God na nakapahid sa atin, yung pinagiging proteksyon natin sa atake ng kaaway. Say amen. We need to realize it is the anointing. Alam niyo po, bagong kasal po kami mag-asawa, naging tradisyon ko po sa sarili ko, may ugali po ako pag natutulog po ako. Nakatira pa po ako sa bahay ng aking amang noon eh. Pinapatong ko po yung kamay ko doon sa wall ng bahay. Hanggang ngayon, pag natutulog ako, bago ako matulog, hahawakan ko yung wall ng bahay. At sasabihin ko, Lord, takpon niyo po ng mapulang dugo ang 4 na sulok ng aming bahay. Pag sasakay ako ng sasakyan, ganun po ako lagi. Because I believe there is protection. And then one day, may nadidemon possess po, hating gabi, dinala sa bahay namin, kambal. Kambal po. Kaya pag kinas out ko yung spirit, doon sa isa, pag na-deliver, lilipat naman sa kabila. Sabi ko sa misis ko, magtigisa nga tayo. Sa'yo yung isa, akin yung isa. But bago po siya pumasok sa bahay namin, please look at me. Bago sila pumasok sa bahay, na-overheard ko yung sinasabi ng spirit. Hinihila po sila eh. Sabi ng spirit, hindi natin kayang pumasok sa bahay na yan. Hindi mo ba nakikitang balot ng dugo ni Jesus ang bahay na yan? I'm just a young pastor then. But I realized the power of the blood of Jesus. Sometimes hindi natin naiisip. Matagal na sana tayong napatay at na-destroy ni Satan kung di lang tayo natatakpan ng dugo ng Panginoon. The presence of the Lord, the blood of the cross, is your greatest protection, church. Bago po ako magwakas, kaya pa ho ba niyong makinig? Yeah. With the anointing comes wisdom. Pagkasabi po, wisdom. Wisdom for life. Now, marami na po akong nasabi. Kahit gaano powerful ng anointing sa isang lugar, hindi po automatic yung anointing na yan matatanggap nyo. Pangatlong bagay po, I close with this. Anointing can be blocked. Anointing can be prevented. It can be prevented. Nagpapastor pa po ako dun sa Pombong. While I was preaching, tumigil ako kasi I sensed the anointing to heal. And I invited all the sick people to approach the altar. Napaka-anointed ko nung araw na yun. Lumalapit pa lang, talagang nai-slain. Talagang, sabi ko, wow, Lord. And then, here's the story. Merong bisita kami na nagtitinda ng sweepstakes. And he was there. And narinig niyang pag-pray mga may sakit, pumunta siya sa unahan. Nakatago yung sweepstakes niya sa likod. Nung pagkakataon na siya ipag-pray ko, I was surprised that the anointing was lifted. Para po bang lobo na nawala yung asogi, bigla, Sabi ko, Lord, kanina lang anointed ako, bakit wala ngayon? And the Spirit impressed upon my heart, sabihin mo dyan sa pinagpipray mo, patawarin niyo yung mga nakasakit sa Kanya. Kala ko po, I thought it would be easy. So, itong taong ito, sabi ko, tumingin po kayo sa akin. Gusto kayong pagalingin ng Panginoon. May hadlang ho, maaari po bang patawarin niyo yung mga nakasakit sa inyo?
And I was surprised. Kala ko madali yun. Biglang naiba yung mukha niya. Bumalasik. Yung mata niya, malisik. And then, first time, ayan na ho siya, umatras siya. Oh. Nasyak po yung buong church. Ang tagal, ilang minuto ka lang kumikibo eh. Kasi lumabas po yung tao, no? Kahit gaano ka-powerful ang anointing. It can be blocked ng 5 bagay. 1, sin. Pagkasabi sa katabi mo, sin. Sin always separate us from God. If there is enough sin in our lives, we are separated to the point where God's power can't flow through us. Because God demands pure vessels. Kaya minsan, kahit paulit-ulit kang mag-pray, parang sabi mo, parang may nakabara. Parang something is wrong. Anointing can be blocked. So mamaya magkaroon tayo ng consecration. Gising pa ho? Panginoon, bago kami i-anoint, linisin nyo kami. May mga sin ba sa isip, puso namin? Palayain mo kami. 2, it can be blocked by lack of hunger. Ako po, I used to play basketball. Gusto ko pong sabihin sa inyo, iba ang uminom ang mga nauuhaw. Eh, nung panahon na yun, nung po nauso yung Coke 500, yung mga naiinom ko po yun ng 2. Uhaw na uhaw ako eh. Kasi po ang mga umiinom ng nauuhaw, hindi naman ganito iinom yan. Ganyan ho bang uminom ang nauuhaw? Cute. Yung totoo lang, paano kayo uminom pag nauuhaw kayo? Pangit niya akong salita eh. Tinutungga mo. Salitang kanto, sorry po. Minsan nga sa uhaw mo, hindi sa baso, sa pitsil. Anong ibig sabihin? Thirsty people, they drink differently. Alam niyo po ang hadlang? Yung wala ka kasing hunger sa Diyos eh. Subukan mong busog na busog ka at iparada sa iyo yung isang lechon. Sabi mo, busog. Pero subukan mo yung nagugutom kahit ano masarap. Sometimes, puno tayo ng bagay ng mundo. We lose our hunger for God. At sabi natin, what's wrong with me? You lack hunger for God. Ang nature ng Diyos, basic, sabi ng Diyos, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be, ang pwede lang punuin ng Diyos ay ang nauuhaw. Pangatlo po is lack of faith. Minsan, kahit po powerful ang presence ng Diyos, tingnan natin yung Mark chapter 6, 5 and 6. Nalilimitahan po ang anointing ng Diyos because we lack faith. Sabi po, He could not do mighty works there except that He laid hands on some. Kaya madalas ang pupuspos ng Holy Spirit yung may hunger, may faith. Tumatayo pa lang sila, slay na sila eh. Because they do have faith. Poor. Lack of consecration. Minsan kulang po ng consecration eh. Kasi po ang principle ng anointing, para i-anoint tayo ng Diyos. Iaalay mo yung sarili mo para sa purpose ng Diyos. Gusto ko pong mapulpil, Panginoon, yung gusto niyo. Lord, hayaan mong ihandog ko sa iyong buhay ko. Ialay ko sa iyo ngayong umaga. Ilan po rito talagang gusto niyo i-consecrate sa Diyos yung buhay niyo? Say amen. It takes consecration. Consecrated people, madali silang mapuspos ng spirit eh. Kasi malaya ang Diyos eh. Kasi easily, kaya nilang i-give up yung mga bagay. Sabihin, Lord, allow me to embrace your will. Yung consecrated people, please, tumingin po kayo. Consecrated people, ang pinakamahalaga na sa kanila, hindi yung mga pangarap nila, hindi rin ang mga plano nila. Ang mga pangarap ng Diyos. Dumating ka doon sa panahon na sasabihin mo, Lord, maiksi lang naman ang buhay ko. Gusto kong ialay ang buhay ko sa iyo. Si Brother Eddie ho, many times, bago po ako nag-full-time, sinasabi niya sa akin, why not go full-time? Sabi ko, nagpe-pray po ako. Ang totoo po nun, kasi gusto kong makatsak na ito yung gusto kong buhay. Kasi pag sumagot ako na magpapastor ako, pag ayoko na ba, tatakbo na ako. Gusto kong makatiyak na ito yung buhay ko.
hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Nagsimula po akong magpastor, edad ko 21. Taong ito, 54 na ako. 33 years na akong pastor halos. Pero mukha lang akong 52, sabi nung anak ko. Bagamat, kidding aside, my point today ay, after serving the Lord for many years, please look at me and I would like to challenge you. Sasabihin ko po sa inyo, ito lang ang gusto kong buhay. I was born for this. I believe I was born to serve the Lord. Nabuhay ako at ginusto ng Diyos para paglingkuran ko siya. Kinikwento ng amang ko lagi. Nung ipinanganak ako, paulit-ulit kong kinikwento. Ilang araw bago ako ipanganak, pagkatapos ako ipanganak, sabi niya, nakumbulsyon ka and you died, literally. And sinugod kita sa ospital. Hindi na tumitibok yung puso mo, patay ka na eh. And then yung doktor, nagbakasakali na kung ilagay ka sa malamig na palanggana ng tubig, baka mabuhay ka. At pagkalipas ng ilang minuto, tumibok na naman yung puso mo. Tuwan-tuwa siyempre yung father ko. At siyempre, ang isang ama, nasa isip niya, kaya nabuhay itong batang ito, nabuhay pa. Lumipas ang maraming taon. Hanggang sa ako'y naging pastor. Minsan, pinagtuturo ako ni Kuya Ed sa TV. Napapanood niya ako. Sabi ng father ko bago namatay, sabi niya po sa akin, sabi niya, anak, alam mo, ngayon ko naintindihan, ba't ka nabuhay? Kasi, isang araw pala, tatayo ka at ipipreach mo ang salita ng Diyos at aakayin mo ang tao para sa Diyos. I was born to serve God. I was born to serve Him. My question is, look at me, how about you? Minsan nakakalimutan natin, we're not getting any younger anymore. Nagising ka na lang, 50 ka na. Ilang taong ka pa mabubuhay? Di ba ba? Nagising ka na, you're now 60. Eh, ang lifespan ng Pilipino, 59 lang. Congratulations, nakalampas ka na. Yeah. Anong gagawin mo? Siguro naman sasabihin mo, Lord, gusto kong ihandog sa Diyos yung huling lalabing bahagi ng buhay ko. Bawat pintig, bawat lakas sana maihandog ko pa sa Diyos. So I challenge you today. Our visitors, guests who came today, I encourage you. Pag-isipan niyo po, there is only one life soon to pass. At pagkatapos nito, tapos na po tayo. Last, panlima po, prayerlessness. We need to pray and ask God today to anoint us. I would like to end with this song. Paborito ko po ito, He Touched Me. I love the verse. Gusto ko po yung verse niya. I pray that today, lalabas tayo sa service na ito at sasabihin mong, muli akong hingi po ng Diyos. Say amen. Shackled by a head, be burdened, need a load of guilt and shame. And then the hand of Jesus touched me. Says, touch me. Let us say this together. And now I'm no longer the same. Everywhere we sing, He touched me. Hallelujah. He touched me. And oh, the joy, church, and oh, the joy that floods right so. Something happened and will happen this afternoon. I love the second verse. Since I've made a blessed Savior, it is
afternoon, this morning. To praise Him. Handa na po ba kayong tumayo ngayong umaga? Oh, He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something will happen this morning, church. Something happened. And I know Jesus touched me. Imuko po tayo saglit. Father God, anumang mga hadlang sa aming buhay, bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to have your moment with the Lord. Saliksikin mo ang aming puso kung may kalikuan, kasalanan, hadlang sa aming isip. We ask you to cleanse us by the blood of the cross. And this morning, we consecrate ang aming buhay sa inyo. Kinikilala ka namin, Panginoong Hesus, bilang Panginoon na tagapagligtas. We pray that today, you will anoint us, all of us. Mag-consecrate po tayo. We just sing this song. Savior of my soul, I confide in you, my Lord. I confide in you through all my darkest moments. In you, I find my peace, my comfort. I trust in you, Lord. And raging sea, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. I love this. It leads me. Pakilakasan po dito. Forever I surrender all to you. Put it our hands together. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. My precious Savior, who can stand between my only? Malakas na tinig. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all. Just one more time. The people of God, consecrate. Lord, I live. It is between you and the Lord this time, my Jesus. You're the only one for me. Nothing, Lord. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Tell Him, Lord, I live to honor you. My life, take me. Oh, so sweet. I want you to know that the Lord is pleased today as we come before Him.
I like to thank the Lord because He healed my sickness and diseases. Kanina, biglang nawala yung mga sakit na nararamdaman ko. Tsaka marami siyang blessing sa amin na binibigay. Katulad ng mga apo ko na binibigyan niya ng wisdom and good health. Thank you, Lord. Thank you. I really thank the Lord dahil na-revive niya ang aking spiritual, na-empower yung aking spirit. Yun lang po. Thank you. God bless. Naramdaman ko talaga yung muli yung presence ng Lord ngayon at talagang hindi ko talaga may paliwanag yung kasiyahan na nararamdaman ko. Kaya salamat sa Panginoon na talagang lagi siyang nandyan para sa ating lahat. May miracles po sa akin kanina na yung mata kong matagal na medyo malabo, ngayon maliwanag na po. Napakaliwanag na po ang mata ko. Pinagaling ako ni Lord, napakabuti ni Lord sa akin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil binigyan po ako ni Lord ng presence niya at marami po akong naramdamang kakaiba ngayong araw na ito. To God be the glory po. Sa Kanya po lahat ito. Maraming salamat. Napaka-glorious and life-changing. Iba yung impact talaga sa heart. And the Lord is renewing our strength and He's empowering us for ministry. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord.